Mga kasama namin via live stream na nanonood, welcome po sa gawain ng Lord sa umagang ito. Amen. So, bigyan nga po natin ang pinaka-the best sa palakpakang Lord sa umagang ito. Amen. So, bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong basahin ang verse po na ito. Sabi po sa Matthew 11 verse 28, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Amen. Tunay nga po na every time po na, napapagod po tayo at naguguluhanan, lalo na po sa panahon po ngayon, ang dami na po nangyayari sa mundo. Amen po ba? But we're so blessed po dahil meron po tayong Lord na nagbibigay po ng kapahingahan sa tuwing napapagod po tayo at nagbibigay po ng kapayapaan every time po na naguguluhanan po tayo. Kaya po sana piliin po natin palagi ang manatili at hanapin yung presensya ng Panginoon dahil never po nating mararanasan dito sa mundong ito ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan at tunay na kapahingahan dahil sa Lord lamang po natin ito matatagpuan. Amen po ba doon? Kaya po sa umagang ito, tayo pong lahat ay magalak because this is the day that the Lord has made and let us rejoice and be glad in it. Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo at ibigay po natin yung pinaka-the best sa papuri at pasalamat sa Lord. At pangungunahan po tayo ni Ma'am Arcely Calma sa opening prayer at ng worship team. We'll continue to worship you this morning, for you are so great for our lives, oh God. You are the King of Kings. Hallelujah, hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all of it believing, and all will redeem, will sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, sing the song forever to the Lord. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lord. We'll sing the song forever and amen. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you are lifted high.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. Holy, holy forever. You people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Let us pray po. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa napakagandang umaga, Lord, na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pribilehiyong ito na kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagpasalamat, at makapagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay nga, Lord, ang iyong pangalan ay kataas-taasan. Ang iyong pangalan ay dakila, Panginoon. Ang iyong pangalan ay higit sa anuman, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin ang pasasalamat sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon,
Alam po namin na pagpasok pa lang namin sa bahay-sambahang ito, kami, Panginoon, ay iyong pinagpala na Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa naming hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, pakalinisin mo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang marapat naming tanggapin, Panginoon, ang inihanda mong pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Lord, aming itinataas ang aming gawain, Panginoon. Gayon din, Lord, sa mga gagamitin mo na tatayo dito sa harapan, Panginoon. I-bless mo ang kanilang buhay, Panginoon. Especially, Lord, sa magbabahagi ng iyong salita. Bigyan mo po siya ng katalinuhan, Panginoon, pang maibahagi niya sa amin, Lord, yung mga nais mo pong malaman po namin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, dalangin namin, Panginoon, na i-bless mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Gayon din, Lord, sa mga wala pa po sa oras na ito, iparating mo sa kanila, Lord, na ang araw na ito ay araw mo, Panginoon. Kaya marapat ka naming sambahin, marapat ka naming papurihan. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Isang masaya at mapagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po ng ating Panginoong Diyos ay nagagalak sa umagang ito sapagkat inuna po natin siyang purihin at dakilain sa ating mga buhay. Kaya't mga anak ng Diyos, handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos? Sumigaw nga po tayo ng isang malakas na Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, na napakasarap magpuri sa iyo, O God. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay ko. Ang number one buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Lakas ko ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala, pangamba ko'y nawawala. Sa piling mo, kapayapaan ang ating nadarama. Kapayapaan na nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, Panginoon, mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos, walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag ang salita mo ay di nagbabago. Kami tinulad mo sa agila,
Ako ay tinulad mo sa agila. O lilipad tayo ng lilipad, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito alay sa'yo. Minsan pa tinulad mo kami sa agila. Ako ay tinulad mo sa agila. O lilipad tayo ng lilipad, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito alay sa'yo. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay kong number one. Buhay, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating o magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na yung mga salita mo sa aming mga buhay, yung mga pangako mo, Lord God, ay hindi nagbabago at palagi mong itong tinutupad sa aming mga buhay. Kaya't patuloy ka namin pasasalamatan at pupurihin, O God, sa oras na ito. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alik ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Kami magsasaya, magbubuni pagkat pasasalamat ang alik ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Kami magsasaya, magbubuni pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alik ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Kami magsasaya, magbubuni pagkat pasasalamat ang alik ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay, kami magsasaya, magbubuni pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso
magpuri sa'yo. Hallelujah, Lord. Yes, hallelujah, Lord Father God. Tuning ang napakasarap magpuri sa'yo, Panginoon. Kaya't araw-araw naming pipiliin na magpuri at umawit sa'yo, Panginoon. Dahil tunay nga kahit anumang bagyo o pagsubok ang dumaan sa aming buhay, Panginoon, palagi kang nandyan, palagi kang nakagabay sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya't lagi ka namin pipiliin sa araw-araw dahil kami pinili mo, Panginoon, na maging anak mo. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may ako'y hindi pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa siya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, sa
sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, Jesus, sa gitna ng bagyo, kalungkutan at saya, pipiliin namin magpuri sa iyo, Panginoon. Dahil tunay ngang ikaw ay dakila, ika'y tapat at sapat sa buhay ng bawat isa. At maglaho man ang mundo, ika'y nariyan, palaging nariyan sa buhay ng bawat isa. Na sa kahit anumang pagsubok, na sa kahit anumang problema ang dumaan sa aming buhay, Panginoon, ikaw ang aming pahinga, ikaw ang aming dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Kaya patuloy ka naming papupurihan, patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ako'y nagtitiwala sa iyo, katabasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggaling
mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, yes, Jesus, ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Sound check. Kahit Ang anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. yes, oh God. Sabi niyo po sa Mga Ngaral chapter 9 verse 4a, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Kayo po, O Diyos, ang aming pag-asa. Kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay. O Diyos, may hawak ng aming kinabukasan. Salamat. Tulad ng aming inawit, nagtitiwala po kami sa inyo. Ikaw lamang ang nakakaalam ng magandang plano sa aming buhay. Magbago-bago man ang panahon, sa panahon ng bagyo, tag-init, hawak mo pa rin ang aming kinabukasan. Magbago-bago man ang gobyerno, hawak mo pa rin ang aming kinabukasan. Ang aming hininga, lakas, ay nanggagaling po sa inyo, O Diyos. Kayo po ang aming Jehovah Nissi, ang aming watawat, ang aming bandila, ang aming tagumpay. Kayo po ang aming Jehovah Ruhi, ang aming mabuting pastol, O Diyos. Ang nagtitiwala sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin ay matutulad sa walang pagod ng pakpak ng agila. Tatakbo kami na tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad kami ng lalakad, hindi kami manghihina. Thank you for the gift of faith, O Diyos. Salamat sa atmosphere of hope sa aming mga buhay. Salamat sa anointing ng undistracted prayer sa aming buhay. At salamat, kami po'y nililigtas nyo, lugar po namin. Bagaman maraming sinasabi ang tao, maraming prediction. Salamat sa favor. Hindi lamang kami 5,
Hindi lang kami apat na po, marami kaming nananalangin, nakikiusap sa inyo. Salamat sa kaligtasan ng aming lugar. In Jesus' name. Even po yung mga sickness and diseases, yung mga virus, mga bacteria na sinasabi, na babalita, yung influenza. Lord, kagaya po ni Apostol Pablo, kahit siya'y natuklaw ng ulupong, ipinagpaglaang niya ito, sapagkat ang Holy Spirit, puspos yan ng banal na Espiritu. O Diyos, balot kami ng dugo ni Jesus, maging aming mga angkan. At Lord, thank you for the anointing of overcomer sa aming buhay. We are blessed. Lagi kami nagpapakumbaba, O Diyos. Binababa po namin ang aming sarili. Nagtatapat kami sa inyo. Wala kami magagawa kung kami po hiwalay sa inyo. Salamat. Samahan nyo kami muli sa umagang ito. Salamat sa dampi ng inyong kapangyarihan at kalawalayan. Hindi lamang kaming naririto, maging yung mga followers, viewers sa iba't ibang bansa. We are blessed. O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, God is in control. Amen. Ano ho? Kahit marami tayong nababalita, pero hawak pa rin ng Diyos ang ating kinabukasan. At nasa Bible naman kasi yan kaya ang pag-asa natin nasa Diyos. Ano ho? At salamat po na nung nakaraan pong Sunday, yung itinuro po ni Pastor Brian ay DPWH. Ano ho? Yung D, discipleship. At yung P ay prayer. Yung pong W, ito po ay worship and word. Ano ho? At yung pong H, hope. Ano ho? Kasi ngayon kailangan po natin ng pag-asa. Ano ho? Ang salita po ng tao, may limitado po yan. Ano ho? Pero ang salita ng Diyos ay yan yung makapangyarihan. Amen? So, ngayon, binulay-bulay ko po yung turo po ni Pastor Brian. So, shout out po dyan kay Pastor Brian, ano ho, sa Marinduque. Sabi ko kay Mrs., ituro ko kaya yung flood control. Kuya John Ray, pakisara ng, yan. Sabi ko, ituro ko kaya yung flood control. Pero, ang revelation sa akin ni Lord ay siyempre DPWH. So, ang kailangan ng DPWH ay kailangan may transparency. Amen? So, kailangan transparent. So, kaya ang topic po natin ngayong umaga ay, sabi po dyan ay, transparent for God. So, sila naman talaga yung pag-asa po natin. Ho. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-share. Pagkat tayo po ay nakakapaghatid ng pag-asa sa mga tao. Nakakabawas tayo sa Pilipinas, sa buong mundo. So maraming tao po ang nawawalan ng pag-asa, natatakot. Pero salamat, isa pong pribilehiyo na maging global anointing tayo, makabawas man laan tayo ng problema ng 8 bilyong tao sa buong mundo. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pag-share at nagiging bahagi po tayo. Yung na-i-impart natin yung word ni Lord. Kasi ngayon marami nagpapakamatay, may mga nagsusuicide dahil nawawalan ng pag-asa, natatakot. Pero kailangan tayo po ay yung voice of hope. Yung isa sa anointing natin, yung voice of hope. Kaya salamat sa inyo pong pag-share dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Transparent for God. Sa Tagalog ay lantad tayo, hayag tayo para sa Diyos. Ibig sabihin ay maging transparent tayo sa Lord. Amen. Yun po kasi sa totoo talagang ang Diyos ay sa puso natin nakatingin. Sabi po sa Jeremiah 17 verse 10, nasasaliksik niya ang puso ng bawat tao at pinagpapala tayo ayon sa ating mga ginagawa.
No, kaya yung puso talaga, ito po yung ating sandata eh. Wala nang pwedeng maging sandata pa, kundi yung heart natin eh. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, ingatan natin ang ating puso sapagkat yan yung bukal ng buhay. Ordinary man tayong tao, wala naman tayo ng yaman ng mundong ito, pero yung malinis na relasyon sa Diyos, hayag tayo sa Diyos, yan na po yung ating sandata. Yung bang kahit may pagsubok, kahit may bagyo, kahit anong problema, yung ramdam mo na kasama mo pa rin ang Diyos. Amen. Kasi yun po importante, yung ramdam natin, yung ginagawa natin, nandun din si Lord eh. Amen. Dahil may inner peace tayo sa ating puso, may kapayapaan tayo. Alam natin, hindi magtatagal yung pagsubok na yan. Kahit yung mga lindol, mga sakit na yan, malalampasan natin yan. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kasama natin ang Diyos. Sabi po dito sa text natin, Hebreo 4:13, walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo mananagot. Amen. Sa ibang salin, sa Kanya tayo magsusulit. So, yun naman ang role ng buhay ng tao eh. Kaya nga sabi ng matalinong tao sa mga ngaral, ay isang bagay lamang yung aking masasabi. Matakot tayo sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Sabi po ni Haring Solomon. Amen? Mga ngaral chapter 12. So, sabi po dito, magiging epektibo ang buhay natin sa mundong ito kung wala tayong tinatago. Di ba? Kaya nga di ba tayo may mga testimony dito, pinapatutuo natin yung buhay natin kahit hindi maganda. Amen? Kahit masama yung ating nakaraan, hindi tayo nahiyang ipatutuo kasi ang Diyos ay mabuti. Binago niya tayo, pinatawad niya tayo. Masarap po mabuhay kasi ng, speaking of transparency, yung lantad ka talaga sa Diyos. Sa asawa, sa katrabaho, sa church, sa eskwelahan. Di ba? Para bang mapayapa ang buhay. Kaya sabi diyan, magiging epektibo ang buhay natin sa mundong ito kung wala tayong itinatago. Kasi yan po yung problema sa ating bansa eh. At gusto po ni Satanas ay ang tao ay may itago. Amen. Di ba nung si Adan at si Eva ay sumuway sa Diyos, nandoon po na nagtago sila. Amen? Hello? Kaya ang gusto po ni Satan ay itago natin yung mga bagay na ayaw po ng Diyos. Wala naman nakakaalam, wala naman nakakakita. Amen? Hello? Kaya nga, di ba sa Pilipinas, yun yung spirit eh. Yun yung spirit na mula sa mataas na sa kataas-taasan ay yan yung nagmamanifest. Pero yung church man laang, ito man laang simbahan, ay ito po ay maging hayag, transparent sa harapan ng Diyos. Kagaya po ng turo ni, Bebles po tayo sa turo po ni Pastor Brian, na ang church kasi ay bahay panalanginan. Amen? At ang church natin ay house of answered prayer. Kasi epektibo po yun eh, yung prayer natin. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Santiago 5. Amen? 16. So, 17. So, how to be transparent to God? Paano daw tayo magiging hayag at lantad sa Diyos? Number 1 po ay, ito naman eh, hindi na bago, ano ho? Paulit-ulit lang naman ang message ni Lord eh. Pero, masarap pong narinig pa rin natin yung pangungusap sa atin ng Diyos. Ano ho? Number 1, be faithful. Yung salita po kasing faithful ay ayaw po ng kaaway na maging matapat tayo eh. Amen. Hello. Di ba sa salitang mundo, yung kaprasong pagsisinungaling eh, okay lang. Sa kanila, ba tawag doon? White lies. O, ibig sabihin, pero sa atin, talagang hindi natin
Maliit, malaki, parehas lang yan. Kaya number 1, be faithful. Sabi po rito sa Awit 91 verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. So may benepisyo eh. Ano ho? Kapag tayo naging tapat sa Kanya, ay merong benefits. Bakit kailangan tayo maging matapat sa Diyos? Siyempre, number 1, para tayo maligtas. So pag binasa niyo po yung Mateo 24, verse 13, ang sabi diyan, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Alam niyo po, yung nakikita natin ngayon, mga lindol sa iba't ibang dako, nandiyan po yan sa Mateo chapter 24. At sabi pa diyan, magtatagutom. No? Hindi po tayo nananakot, pero yan ang nakalagay sa Mateo 24, palatandaan yan ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi doon, pasimula pa lamang. Sabi doon, magtatagutom. Lilindol sa iba't ibang dako, maggegera bansa laban sa bansa. Nangyayari na yan, di ba? Sa ibang bansa, naglalabanan po sila. At manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yan ngayon, di ba? Yung nangyayari ngayon ay nandoon po na sa Facebook, sa social media, labanan na, ano po, masasakit na mga salita na. Amen? Hello? So ibig sabihin, manlalamig ang pag-ibig ng marami. At isa pang sinabi doon, maraming tatalikod sa pananampalataya. So ibig sabihin noon, may mga mananampalatayang tatalikod. Sabihin mo sa katabi, hindi ikaw yun. Kaya nga, number 1, be faithful eh. Di ba ang ganda po ng ating inawit na sa panahon ng bagyo ay pipiliin pa rin natin magpuri. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa music team. Kung binulay-bulay natin yung mensahe ng awitin, kahit may bagyo, kahit anong panahon, ay magtitiwala pa rin tayo sa Diyos. So, ibig sabihin, para tayo maligtas. Kasi wala namang exempted dyan eh. Sa lindol, wala namang exempted po dyan eh. Damay din naman tayo eh. Ang maganda lang, may relasyon tayo sa Diyos, yung advantage. Hindi naman po nangangahulugan na born again ka, nakakilala ka sa Lord, hindi ka damay dyan eh. Kasi sinabi po ng Bible eh, Mateo 24 eh, lilindol sa iba't ibang dako. Pero pwede tayo makiusap sa Lord. Lord, wag naman po sa lugar namin. Amen? Pwede. Bakit? God reverse the situation. Pag yung power of prayer, si Esther, di ba? Sina Esther nung may banta sa bansa ng mga Hudyo, nanalangin sila, nabaliktad. Hindi natuloy yung pagpatay sa kanila. Amen? Kay Hosapat, nabago din ang sitwasyon. Ninibe. Amen? Mamamatay sila, pero nung mag-pray sila, nag-ayuno. So, nababago ang sitwasyon pag nag-pray tayo. Kaya mahalaga yung pakiusap natin sa Diyos. Hindi natin control. God is in control, pero pwede tayong magsalita sa Diyos. Si Hari Ezekias, mamamatay na, pero nanalangin siya. Nabago pa ang sitwasyon. Dilagdagan pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Amen? Narinig ang kanyang panalangin, nakita yung kanyang puso. Narinig yung tinig ng kanyang puso na umiiyak na nanalangin. Nabago ang sitwasyon. So, para tayo maligtas, yun ang dahilan kung bakit kailangan tayo maging matapat. No? Napakasimple. Pangalawa po, para tayo ay ingatan. Siyempre, gusto pa natin mabuhay na matagal eh. Di ba, masaya pa na ako po ay 57. No? Si ma'am ay 59 na. Amen. Magsisenior na. Pero masarap na nabubuhay tayo na alam nasa ilalim tayo ng kalooban ng Diyos. Yung bang nagagawa natin yung purpose ng Diyos. Yan naman ang dahilan ng Diyos bakit tayo nilikha eh. Amen. Para maganap yung purpose natin sa buhay. Yan naman ituro ko na dito. Yung sabi nga ni Rick Warren, nilikha tayo ng Diyos para mahalin siya, kaya sumamba tayo. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin ang ating kapwa, kaya may fellowship. Nilikha tayo ng Diyos para maging disciple, kaya may discipleship pag Wednesday. At tayo po, may kanya-kanya tayong kaloob. Nilikha tayo ng Diyos, hindi tayo pare-parehas, kaya may ministry. At nilikha tayo ng Diyos para ipahayag yung kabutihan ng Diyos.
Yung patotoo natin. Paano tayo binago, pinagaling. So, di ba yun yung mga purposes ng Diyos sa buhay natin? Five purposes ng Panginoon. So, mahalaga, nasa ilalim tayo ng purpose ng Diyos. So, may ingatan tayo ng Diyos. Sabi po rito sa Kawikaan 2 verse 7, bibigyan niya ng unawa ang matuwid, ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. So, may protection. Hello. Kapag tayo po'y matapat, siyempre, di ba pag alam mo naman yung puso mo sa Diyos, malakas ang loob mo lumapit sa Diyos eh. Alam mo, diringgin tayo ng Diyos. Amen? So, ingatan po tayo. At pangatlo po, para tayo pagpalain. Ito pa naman yung word natin sa taong matatapos na po, ilang buwan na lang, di ba? October, November, December. Di ba ang word natin ito? Awit 37 verse 25, paalala ko lang po, yung walking in faithfulness. Hello. Sabi rito, Awit 37 verse 25, mula pagkabata, ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Amen. Puprovide niya ang pangangailangan natin. Amen. Dati si Kuya Arnold, tricycle lang ngayon, may 4 wheels na siya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinag-try ko kahapon kasi kailangan natin. Bakit naulan palagi? Amen? Naulan palagi. Siyempre, kaya si Lord talaga ay gumagalaw. Lahat tayo, pagpapalain tayo. Walang lalampasan. Sabi mo sa katabi, walang lalampasan. Yan ay katibayan lang ng pangako po ng Diyos. Yan po yung dahilan kung bakit tayo dapat maging matapat para tayo maligtas, para tayo ingatan, para tayo ay pagpalain. Ano po? So, number 2. Paano tayo magiging transparent sa Diyos? Siyempre, una, maging matapat tayo. Pangalawa po, be humble. Sapagkat, pag mababa ang ating kalooban, wala tayo itatago sa Diyos eh. Amen? Pag mababa ang ating kalooban, ay wala tayong itatago sa Diyos. Kasi parang suko ng buhay mo eh. Amen? Hello? Kaya nga sabi po ni Juan Bautista, sabi po dito sa John 3:30, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. So, ang tubig ay tumitigil sa mababang lugar. Ngayon po'y tagbagyo. Tingnan niyo po yung mga lugar na mababang lugar, nandun po yung tubig. Amen? Ang tubig po ay sumisimbolo sa biyaya po ng Diyos. Ibig sabihin ay ito po yung grasya ng Diyos, ito po yung tubig ng buhay, ito yung presensya ng Diyos. Amen? Nananahan sa atin. Kaya kapag nandun ang presensya ng Diyos, ay lahat holistic na po yan. Spiritual, emotional, mental, financial. Amen? Lahat holistic po yan, idaragdag na po sa atin ng Diyos. Kaya yun po ang kahalagahan po ng pagpapakumbaba. Bakit kailangan tayo magpakumbaba? Amen? Number 1, ginawa ito ng Panginoong Hesus. Siyempre, kaya nga tayo tinawag na Kristiyano eh. Dahil ang sinusundan natin sa Jesus. Di ba, kung sino sinasamahan natin, magiging ganun tayo. Kung sino ang Diyos natin, ay magiging ganun tayo. Amen? Pagka ang Diyos natin ay drug lord, magiging drug lord tayo. Amen? Hello? Di ba, marami naman Diyos dito sa mundo eh. May drug lord, may gambling lord. Amen? Hello? Pero ang Diyos natin, si Kristo. So, bakit kailangan tayo magpakumbaba? Ginawa ito ng Panginoon Jesus. Sabi po dito sa Hebreo, chapter 5, verse 7 to 8, nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinilig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kaya kapag si Jesus nasa lupa, talaga nananalangin. Sabi dito, umiiyak pa siya. Amen? Kahit na siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. So, bagaman siya ay Diyos, sino ba niya ang kanyang pagka-Diyos? Amen? Kaya, una po,
Kaya tayo po'y nagpapakumbaba kasi ginawa ng Panginoon Hesus. At siya po yung Diyos na ating sinusundan. Ano po? Pangalawa, ito po yung utos ng Diyos sa atin. Sabi po rito sa Philippians 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ito rin yung higit ang iba kaysa inyong sarili. Amen? So, doon po ay nagpapakumbaba na tayo. Ano ho? Sabi dito, anak, sabi dyan, instead of trying to be great, be apart. Something greater than yourself. Ano ba sa Tagalog yan? Instead na itaas natin ang ating sarili, ay maging bahagi tayo para iangat ang iba. Di ba sa Pilipinas ngayon, hatakan eh, no? Walang gusto, puro sila posisyon, puro posisyon. Puro yung mga nasa isip ng tao. Pero sa totoo, wala naman doon eh. Si Jesus nga galing sa itaas eh. Amen? Makapangyarihan siya eh. Hinubad niya yun eh. Para maabot tayo. Amen? So, yun po ang gusto po ng Diyos. At palagay ko, pagka magagawa natin ito, eh, walang problema eh. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, bakit kailangan tayo po ay magpakumbaba? Matatamo natin ang mga pangako ng Diyos. Hello? Sabi po rito sa Mateo 5:5, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ang Diyos po sumasama talaga sa mababang kalooban. Amen? Hello? Lagi pong may favor pag mababa ang kalooban. Kasi hindi na tayo dagdag pa sa Pilipinas eh. Amen? Sa Pilipinas, di ba, hindi naman lahat. Kaya nga, laging, tayo, pinagpe-praylaan natin sila. Kasi po, God is in control eh. Ang tao, marami iniisip, pinaplano, sabi sa Kawikaan 19:21. Pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Ang final approval ay sa Diyos pa rin. Tayo po mga Kristiyano, kung ano lang sinasabi ng salita ng Diyos, yun lang ang susundin natin. Safe po tayo doon. Kasi, di ba, ngayon kasi impluwensyahan eh. Di ba, ngayon talagang pag hindi tayo babad sa salita ng Diyos, ay maimpluwensyahan tayo ng mundo. Kaya nga kahit matuwid ka, pagka kung sino sinasamahan mo, pag hindi ka naging maingat, baka kainin ka ng sistema. Amen? Lagi kong binabanggit dito. Totoo naman kasi yung John 10:10 eh, di ba? Yung John 10:10, spirit ni Satan yun eh. Pumatay, magnakaw, mawasak, manira. So, spirit ni Satan yun. Pag ang sinasamahan mo, mamamatay tao, baka isang araw, mamamatay tao ka na rin. Pag ang sinasamahan mo, magnanakaw, paglalaon, ma-involve ka na rin sa nakawan. Amen? At pagka yung sinasamahan mo, maninira, paglalaon, ang bunganga, yung boses, yung mga lalabas sa ating salita, maninira na rin tayo. Spirit ni Satan yun eh. Amen? Pero si Jesus, ano ba si Jesus? Mapakumbaba. So, ang Kristiyano, si Jesus ang sinusundan, yung salita ng Diyos. Kahit siya ay Diyos, nagpakumbaba. Amen? So, mahalaga po ito kasi ang tao may limitado yan eh. Ang tao may hangganan yan, hindi mo lang, bukas wala na yan. Bukas makalba, patay na yan. Amen? Ang buhay kasi ng tao parang aso lang. Parang usok lang. Biglang nawawala. Hello? Kaya di ba, yan i-review lang naman, sabi sa Santiago 4:13-15, hindi natin alam ang araw ng bukas. Kaya dapat sabihin natin kung loloobin ni Lord na buhay pa ako. Amen? Di ba sabi doon, ganito ang gagawin ko sa taong ito. O sabi doon na hindi mo alam. Buhay pa tayo sa next year. Amen? Pero masiyahan tayo, huwag natin kabalisa yung araw ng bukas. Kung nababalita may mga lindol, may mga sakit, Diyos pa rin may control niyan. Humingi tayo ng awa sa Diyos, pakumbaba tayo. Magtapat tayo sa Diyos. Magpakumbaba, Lord, ingatan mo po ang aking pamilya. Iiwas niyo po sa mga sakuna, sa sakit.
Amen? Pagtanggol niyo po kami. Amen? Lord, wag nang dumaan ng lindol dito sa lugar namin. Pwede naman eh. Hello? Kasi anak tayo ng Diyos. So, number 2, be humble. Pangatlo na, bilis. Amen. Paano tayo magiging transparent sa Diyos? Siyempre, number 3, discipline. Amen. Sabi po ni Paul, dito sa 1 Corinthians 9:27, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, ito pong disiplina, sabi po dito, kahit patama ang plano natin sa buhay, kung wala tayong disiplina, ay hindi rin natin makakamtan ng tagumpay. Hello? Kasi madaling mabagong isip ng tao. Ang tao po ay, kung hindi po tayo walang disiplina, pwede mabago. Halimbawa, ngayon, linggo. Dadalo ako ngayon linggo. Pero umulan. Amen? May hindrance. Hindi na ako dadalo. Kasi bumatay na tayo sa ating pakiramdam. Hello? Kaya nga sabihin mo sa katabi, disiplina. Ginising na tayo ng Diyos ng umaga para mag-pray. Lord, kaunti pa. Amen. Pagising mo, tinatamad ka na. Amen? Ginising na tayo ng Holy Spirit na mag-pray ka na kasi gawain niya yun. Lord, tulog pa ako. Ngayon, sumubra na. Amen? Sabi mo, disiplina. So, ang taong may disiplina ay maraming na-accomplish. Hello? Praise God. Amen? Maraming na-accomplish sa buhay. How to discipline ourselves? Paano didisiplinahin natin ating sarili? So, number 1, master our emotion. Sabihin mo sa katabi, master our emotion. Kasi may emotion tayo eh. Amen? Hindi ko feel bumangon. Masarap matulog kasi malamig eh. Hindi ko feel maglinis. Amen? Hindi ko feel makipag-fellowship. Ang feeling ko pumunta sa mall. Ang feeling ko magbabad sa social media. Huwag nating bigyan ng authority ang feeling natin. Amen? Sundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, Hebreo 10:25, huwag natin kaligtaan ang mga pagdalo sa pagtitipon upang palaksin ang isa't isa. Kaya lagi tayong balik sa Word of God. Amen? Kasi yan ang babasag sa ating emotional feelings. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rito sa Tito, chapter 2, verse 11 to 12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil. Hello? Yun ang keyword, may pagpipigil. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Hello? Kasi sa totoo po, ang kalaban natin mismo ay sarili natin. Iba ang nasa ng laman, iba po yung nasa ng espiritu. Tandaan po natin, ang katawan natin, kaluluwa, espiritu at katawan. Iba yung hilig ng laman. Amen? Ang gusto po ng spirit natin, kumain yung ating kaluluwa. Amen?
magbasa ng salita ng Diyos, sumamba, manalangin. Yun yung pagkain ng ating kaluluwa. Kapag nagawa natin yun, nagkakaroon tayo ng peace. Nagkakaroon tayo ng inner peace sa kaloob-looban natin. Kahit may pagsubok, kahit may problema, pero yung momentum ng kapayapaan nandoon. Para bang kontento ka, satisfy ka. Hello? Pero pag selfless, walang kasiyahan yan. Hindi magtatagal yan. Amen? Pero yung sa spirit ay nagtatagal. Kaya number 1, para madisiplina po yung ating sarili, master our emotion. Dapat kilalanin natin yung ating sarili. Wag natin bigyan ng authority yung ating emotion. Sundin natin kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag bumatay tayo sa pakiramdam, ibig sabihin, pag condition mo lang ang gusto, paano kung hindi tayo condition? Amen? So, kailangan batay sa salita po ng Diyos. Number 2, avoid temptation. Hello. Sabi po dito, kung ayaw nating makagat ng bubuyog, ay lumayo tayo sa Kanya. Amen? Sino po dito ang gustong makagat ng bubuyog? Amen? Naalala ko po noon, nakuha ko dito, ang sakit. Amen? So, lumayo tayo. Hello. Dito sa Santiago 1:14, natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Amen? Kanyan nagnanasa. Laging ang flesh, nagnanasa palagi yan ng mga makalamang bagay, makamundong bagay. At ito naman ang mensahe ng Diyos, pabalik-balik lang Amen? Hello? Hindi naman magbabago ang message ni Lord Laging sinasabi, avoid temptation. Ito naman, kilalang-kilala nyo. Si Joseph, wala naman siyang ginawa, kundi 3 ay Narinig nyo na sa akin. No, lalo na sa mga kabataan, pati po sa mga magulang, ingat, iwas, iwan. Hindi masamang tumakbo. Hello? Kung may pangarap tayo, nag-aaral tayo, di ba? 17 years old pa lang tayo, kailangan focus muna sa pag-aaral. Amen? Hello? Kasi ang mapapabuti pa rin naman dito ay ang buhay natin. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, si Joseph, nagtatakbo. Amen? Hindi siya nag-take advantage. Sa kabilangan ng ginawa niya na kung tutuusin ay pwede niya mag-take advantage siya. Pero tumakbo siya. Amen? Sa kabila ng kanyang katapatan, nabaligtad pa ang pangyayari, nabilanggo pa siya. Hello? Pero hindi natutulog po ang Diyos. Ngayon, natutulog si Joseph sa kulungan. Bukas pala, doon na sa palasyo tutulog. Kaya nga ang tagumpay makakamta natin kung kasama yung disiplina Hello? Amen? Marami pong haharang sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Maraming hahadlang. Maraming attack ang kaaway para yung purpose ng Diyos sa atin ay hindi po maganap. Pero isang sandata natin yung disiplina. Amen? Siyempre, kailangan natin ng tulong po ng Diyos. Humingi tayo ng grace. Lord, grace naman, habag, awa. We are not perfect, but we work in progress. Yung bang tapat ka, nagtatapat ka, Lord, ayaw ko naman mangyari ito sa buhay ko. Tulungan mo naman ako, bigyan mo naman ako ng lakas. Ayaw ko namang mamili ng mga hindi naman dapat bilhin. Amen? Hello? I-guide ako ng Holy Spirit.
kung ano lamang yung kailangan. Amen? Kasi maraming temptation dito sa mundong ito eh. Hello? Sabi mo sa katabi, maraming temptation. Pero, kailangan po natin yung avoid temptation. Mateo 26 verse 41, sabi po rito, ang kausap po ni Jesus dito, si Pedro, si Juan, si Santiago, sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Diba? So, inuutusan tayo ng Diyos na magbantay tayo. Amen? At manalangin. Nakahanda ang espiritu, ngunit ang laman ay mahina. Siyempre, pagka saturated tayo ng prayer, amen? Kaya nating magno sa hindi tama. Hello? Kaya natin manindigan doon sa tama. Pangatlo po, para madisiplina, depend on the guidance of the Holy Spirit. Wala po talaga tayong magagawa kung wala po ang banal na Espiritu. Amen? Kasi yan po yung tutulong sa atin, papatnubay, para ma-overcome natin ang mundong ito, pati sarili natin. Yung kaaway, yung masamang espiritu, pag pinalayas mo yan sa pangalan ng Jesus, lalayas yan. Pero, kapag sarili natin ang kalaban, mabigat. Ang kailangan doon, disiplina. Hello? Merong bagay na pinapalayas, meron namang bagay na kailangan talaga ay magtiis tayo. Disiplina. Hello? Sabi po rito sa Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So, maraming beses ko na naituturo po itong about Holy Spirit. Pero lalo na po sa panahong ito, iba po talaga yung alam natin yung tinig ng banal na Espiritu, yung conviction. Siyempre, kailangan saturated tayo ng salita ng Diyos. Nando na magtatambal yan dalawa ngayon, Holy Spirit at salita ng Diyos. Yan yung perfectong kalooban ng Diyos eh. Tapos nagpe-pray tayo, hindi tayo maliligaw. Amen? Kasi ngayon po, kailangan na nag-ooperate talaga sa atin yung discernment spirit. Hindi lahat ng nakakausap natin ay totoong tao, di ba? Kaya kailangan test the spirit. Kailangan na di-discern natin yung habang nasa mundo tayong ito. Kasi nasa Bible yan eh. Sabi po sa 1 John 4:1, test the spirit. Ito bang nagsasalitang ito sa Diyos? Alam niyo po, salamat sa inyong pag-share. May mga nagpapaka-counsel sa akin eh. May mga doon po sa Messenger, magpo-post sila ng mga isinesend nila sa akin. Tinatanong ako kung yung ba propeta. Sabi sa akin, propeta po ba ito? Kasi ang sinasabi niya tungkol sa mangyayari eh. Sabi niya, ngayon daw, October, November, may lilindol sa iba't ibang dako. Pero, nakalagay naman sa Bible. Nakalagay naman sa Bible na Mateo 24 talaga, lilindol. Hindi naman natin, ang kwalando, hindi natin alam kung kailan. Pero ang pwede natin gawin doon ay manalangin tayo. Amen? Na, Lord, wag naman po. Lalo na po may yung mga nakatira sa mga building, mga nakatira sa Manila, ay iligtas niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Amen? Sayang naman yung mga pinagawa nating mga kondo, mga condominium,
o hindi naman matitirahan. Amen? Pwede rin ipagbili natin. Dito na tayo sa, kung talagang natatakot, pwedeng dito ka na lang sa probinsya. Amen? Ito ka magpagawa ng bahay. Hello? Kung natatakot. Pero yan naman, depende sa pananampalataya natin. Hindi po ako nagsasalita na ang aking ini-impart, God is in control. Sa Diyos tayo magtiwala. At hingin natin yung patnubay ng Holy Spirit sa ating mga desisyon para hindi tayo sumablay. Amen? Naniniwala naman ako na ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. At sinasamahan tayo ng Diyos. So yun lamang siguro. How to be transparent to God. Number 1, be faithful. Number 2, be humble. Number 3, discipline. Nasa last day po tayo. Isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Importante po kasi ngayon na yung relationship sa Lord. Ano mang narating na natin sa buhay, ano mang nakanta na natin sa ating buhay. Salamat sa Lord. Naganap yan. Pero, importante pa rin yung transparent tayo sa Lord. Mahirap madatnan tayo ni Lord na hindi tayo handa. Valuehin natin yung ano ba yung relationship natin sa Lord? Ano ba yung katayuan ko sa harapan ng Diyos ngayon? Alam naman ng Diyos yung kahinaan natin. Alam niya yung nakaraan natin. Pero ang tinitingnan po ng Diyos ngayon, ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Tayo po tumayo. Maging matapat po tayo sa Kanya. Magpakumbaba po tayo. Tulungan po natin ang ating sarili. Nabalyuhin natin yung ugnayan natin sa Diyos. Hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin kontrol ang ating pamilya. Hindi natin kontrol ang ating mga anak, trabaho o anuman. Si Lord lang ang may control niyan. Kaya magtapat tayo sa Kanya, magpakumbaba. Lord, thank you po sa umaga pong ito na nagsasalita pa rin kayo sa amin. Kahit sa panahon ng bagyo. Kahit kailan hindi nyo kami iniwan. Lagi po kami binabalik nyo. Tulad po ng alibugang anak. Pagkaman siya'y lumayo. Nandun yung tatay niya. Malayo pa natanawan siya. Sapagkat iniintay niya yung pagbabalik na kanyang anak. Sinalubong siya. Niyakap siya. Bumalik tayo palagi sa ugnayan sa Diyos. Magpakumbaba tayo, magtapat tayo sa Kanya. Sabi nung alibughang anak,
Hindi na po niyo ako karapat-dapat na tawaging anak. Nagkasala po ako sa Diyos at nagkasala po ako sa inyo. Ituring na lang niyo akong alipin. Tuwa yung ama. Sabi ng ama, kunin ang pinakamagarang damit at suotan siya. Suotan siya ng singsing. Suotan siya ng sandalya. Sapagkat ang anak kong ito ay nawala, ngunit muling bumalik. Sambahin po natin ang Diyos ngayong umaga. Pinapawi niya ang takot sa ating puso. Gusto niya lumapit lagi tayo sa Kanya. Ipinapahintulot niya ang kalikasan para tumawag tayo sa Kanya, magpakumbaba, magtapat. Rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name Ito yung pagkakataon mag-evaluate tayo. Kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya buhay pa tayo. Gagamitin pa niya tayo. Marami pang magagandang bagay. Gagawin siya sa ating buhay. Kaya ipinahintulot niya yung mga pagsubok at problema. Gusto niya, dumipende tayo sa Kanya. Gusto niya manatili tayong tapat, magpakumbaba, at disiplinahin natin ang ating sarili. Gusto niya pahalagahan natin ang relasyon sa Kanya. Of power and decisions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry. Sampahin natin ang Diyos. Holy, Narinig niya yung ating hinaing. creation cry. Nagsasalita ang Diyos sa buhay natin. Holy, you are lifted And high, holy, holy forever. You people see. Inire-restore ng Diyos yung espiritu ng pananalangin sa ating puso. Yung dating hindi mo, yung dati mong pinapanalangin, ngayon, pinapaalala ng Diyos yan sa atin. Holy forever. And the angels cry, holy. Nakatunghay po ang Diyos sa ating mga buhay.
kung ngayon lang po kayo nakarinig ng Hear people sing. pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. nasa tahanan man po kayo, nasa ibang bansa man po kayo man po'y ama, ina, dalaga at binata o bata, hindi pa po huli ang lahat. Marahil pagod na pagod ka na, marahil litong-lito ka na, marahil naguguluhan ka, natatakot ka dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran. Pero ang sabi ng Panginoon Hesus sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo, kayong lahat ng mga napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, kayo'y aking pagpapahingahin. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Hesus, salamat po na may pag-asa ako sa inyong harapan. Inaamin ko po, marami po akong pagkukulang. Ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin, Lord. Thank you po sa mga tumanggap ngayong umaga. Nasa tahanan man sila, nasa ibang bansa man sila. Salamat po ng pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po sila ang pag-asa, dadaloy sa kanilang puso, at magpapatuloy po sila sa paglilingkod sa inyong harapan. Dalhin niyo po sila sa mga panambahan na kung saan ay ipinapangaral na si Jesus lamang ang tagapagligtas. Si Jesus lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Bless niyo po sila at ang kanilang pamilya. Salamat po sa lahat po ng nakinig ngayong pong umaga, naririto man, nasa ibang bansa, mga OFW man sila, ingatan niyo po ang bawat isa. Alam po namin na may mga prediction na sa aming bansang Pilipinas, pero sa inyo kami nagtitiwala. Nakikiusap po kami sa inyo na iligtas niyo po ang aming mga lugar, lalo na po dito sa Luzon. Ang bansang Pilipinas, ipagtanggol niyo po. Alam namin, hindi po perfecto ang aming bansa. Lord, salamat sa pagpapatawad sa kasalanan po ng aming bansa, lalo-lalo na po yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga occultism, mga bagay na hindi nyo kinalulugdan, inihingi po namin ito ng patawad. At Lord, ang aming bansa ay bless nyo, O Diyos, at lagi po na kung paano nyo kami iniligtas, ganyan din po ang gawin nyo sa bawat Pilipino. Gamitin nyo po ang buong body of Christ sa Luzon, Visayas, Mindanao, na mag-share ng gospel. Yung trabaho namin ay mag-win soul and make disciple, O Diyos. Bless nyo po ang mga simbahan at sa kanya-kanyang lugar, makapag-reach out kami ng maraming kaluluwa. Bless din nyo po, Ama, ang pamilya ng bawat isa. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Ingatan niyo po ang aming mga family. Iligtas sa anumang uri ng aksidente at sakuna. Iligtas sa anumang uri ng karamdaman. At i-bless nyo ang pamilya, yung mga anak nila tapo ay aakayat na entablado, gaganda po ang buhay. Yung mga OFW, i-bless nyo po ang kanilang mga sakripisyo doon at matulungan po nila ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa bansang Pilipinas. O Diyos, bless nyo ang kabuhayan ng bawat isa. Mga resources, we speak promotion, at dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas. Bless nyo po ang aming Pangulo, ang gobyerno ng bansang Pilipinas. Lord, nananalangin kami ayon sa inyong salita. Sa Roma 13, pasahop kami sa mga namumuno sa amin. At kayo po ang magbe-bless sa aming bansa. At pagtanggol niyo po yung pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. At alam namin sa aming bansa, hindi po magtatagumpay yung mga espiritu na gustong magpabagsak sa gobyerno. Lalo na po yung Absalom spirit, yung rebelding espiritu, yung jealousy spirit, yung mga espiritong hindi makapag-intay. Sinasaway namin ito sa bansang Pilipinas. At Lord, ipagtanggol niyo po ang aming Pangulo, ipagtanggol niyo po yung mga kasamahan niya. Anumang banta sa kanyang buhay, hindi po ito magtatagumpay. Anumang gawa ng mga suicide bomber, even po yung mga sniper, wala ito. Hindi po ito magtatagumpay sa aming Pangulo, maging sa kanyang pamilya. Maging sa lahat ng kaisan niya, sa kanyang magandang plano sa bansang Pilipinas, ipagtanggol nyo sila. Ano man mga threat sa buhay nila, hindi po ito magtatagumpay. Lalong-lalo na po yung mga sangkot sa kaso, mga bilyonaryong politiko, mga bilyonaryong
mga businessman, mga bilyonaryong, mga kontraktor. Lord, lahat ng espiritu na gustong magpabagsak sa gobyerno, hindi po ito magtatagumpay sapagkat may Diyos ang bansang Pilipinas. Sa Jesus at Lord, nagdideklara kami na kayo po ang Diyos ng kapanahunan. Ang Pilipinas ay kayo ang may hawak ng kinabukasan. Ipagtatanggol niyo po ang pamilyang Pilipino, ang mga anak nila at apo, gaganda ang kinabukasan. Ang mga sektor ng lipunan ay matutugunan. Ang sektor ng magsasaka, ang sektor po ama ng Department of Education, lalo na po sa mga kalusugan. Lord, salamat po at alisin nyo na yung mga kurap na mga politiko. Tanggalin nyo po. At paltan po ito ng mga tamang tao na siya pong mamamahala sa aming bansa. Alam po namin, dinirinig nyo po yung aming panalangin. O Diyos, bless nyo kami. Tulad po ng panalangin ni Jabez, bless nyo kami. I-bless niyo po ang bansang Pilipinas. Palawakin niyo po ang aming impluensya. Palawakin niyo po ang aming mga teritoryo. At iligtas kami sa kapahamakan. Salamat po. Philippine, we will never be the same again. Ang Pilipinas ay si Jesus ang Panginoon. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. Salamat din sa matagumpay na anniversary ng GIL kahapon. At sa mga churches, pagpalain niyo po ito. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.